Hi guys! Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. And in this video guys, may maganda tayong topic na ibabahagi, okay? So, ayan. Last night, I'm feeling unwell. Nagkaroon ako ng trangkaso. Pero yun nga, dahil may trangkaso akong ginawa ko, I drink gamot, okay? And I used to eat healthy food. Okay, so kahapon, okay na siya. And then, ang topic ko ngayon ay, ayun, parang meron tayong mga karamdaman guys, like mga ubo, sipon, lagnat, trangkaso, kumain tayo ng mga healthy food. Eat vegetable, okay, eat the right amount of food, drink fluid sufficiently, okay. Inom ng tubig, makatulong yun. Okay, hindi naman ako sinipon, medyo humina lang yung katawan ko kasi nga napagod ako sa biyahe, pauwi. From SM Convention Center, going here to Quezon City, sa sobrang traffic sa EDSA. Grabe, guys. Ayan. So, medyo mina yung katawan ko kasi, di ba, naka-aircon ka sa loob ng sasakyan. Pagbaba mo dito, mainit. 4 na oras ka sa kulob. And it really felt bad on my part, okay? And, ayun. Lesson learned, wag na kayong dadaan sa EDSA. Nasakto pa nun, uwian ng mga tao kasi Friday, di ba? So, dapat talaga skyway kami. Medyo yung driver namin, hindi lang talaga gamay yung pag-akyat sa rampa ng mga skyway, okay? And ang topic natin today ay, yung sabi ko nga, may bukol sa dede, ang aking kaibigan, okay? So, ayun, buti nakapa niya. Pinakapa niya din sa akin last time. Ay, oo nga, sabi ko may bukol. So, ano yung ginawa niya? Nagpa-check up siya sa doktor, sa Jose Reyes. And then, pagdating doon, advise siya na mag-undergo ng mga laboratory, like mammogram. It is 3 kinds of laboratory na pinagawa sa kanya. And it will cost on her part around 5,000. But fortunately, may nakapag-advise sa kanya na pumila doon sa malasakit daw. So, yung quotation sa kanya na para doon sa mga laboratory ay naipa-approve niya and naka-undergo siya noon for free, okay? So, very nice. Kasi nga, pero pila talaga siya, maaga siya pumunta doon at pumila talaga siya. Ayun. And, sa Jose Reyes daw yung guys. Parang nakarating na din ako dyan ng na-hospital yung brother-in-law ni Mr. ko. Okay? And, ayun na nga guys, ano yung resulta ng kanyang bukol. After 1 week, nakuha niya na yung resulta. Ayun, tinignan ko nga. Ayun, nakita ko benign. Meron talaga siyang bukol at benign. It was kind of cystic. Merong, nakapako kasi siya dito. Ayun. So, it's benign. Kailangan niya ipabasa yun sa isang surgeon. Pakita niya. At hingi siya ng advice, okay? So, I advise my friend to change diet, okay? Kasi mahilig siya sa mamantika, maasukal, minsan maalat. Yun yung nafa-find out ko sa kanya. Kasi from time to time, binibigyan niya ako ng pagkain. And I used to tell her that kapag ako nagbibigay ng food, itong food na ibibigay ko sa'yo matabang. Kasi I don't criticize the way she cook. But when I gave her food, sinasabi ko sa kanya, itong pagkain na niluto ko ay matabang. Kasi nag-iiwas ako sa maalat. So, I think it's a wake-up call for her. Kasi from time to time, she used to give me food that is salty, okay? So, parang na-adapt niya na din yun. Hindi ko criticize ang pagkaluto niya. I gave her food na luto ko din. Sinasabi ko yung luto ko matabang, sis. Okay? Matabang yung luto ko. Pasensya ka na. It's up to you if you would love to add additional seasoning. But ako, hindi ako mahilig sa maalat. Okay? And ayun na nga. Yun, di ba? Kasi mahilig siya sa maalat. Kasi from time to time talaga, nagluluto siya. Natitikman ko. It's higher compared to my salt tolerance. Okay? And then the sweetness, from time to time, she used to eat cakes. And she used to give me. And when she gave me, I used to half lang yun. Okay? So sabi ko sa kanya, and mahilig siya sa rice. Kasi sabi niya, almusal ng anak niya, rice. Papabaunin niya sa school rice, lunchtime. Snack ng anak niya rice. Mag-almusal rice. Sa bahay nila, mag-snack daw sa